Anyway, dakuin na hunat. Naku, si Marcoleta, mga kababayan, may pahayag na naman. Sino po dito? Sino po dito sa inyo, mga boss chief amo sir, ang papayag, no, na mapalitan po ang pambansang bayani ng Pilipinas? Na mapalitan po si Jose Rizal. Sige nga ho, taas ang kamay. O yan, ginagawa nyo. Taas ang kamay kung gusto nyong mapalitan ni dating Pangulong Duterte si Jose Rizal po, si Dr. Jose Rizal. Mukhang walang nagtataas Oh, meron dyan siguro mga mangilan-ngilan, mga DDS. No? Ngayon, may sinasabi si Marcoleta. Baka pagdating daw ho ng panahon, pambansang bayani na si Digong. Oh. Baka ang maging national hero. Yan, naku, national hero talaga, oh. Biruin nyo ho, mga bossing, from West Philippine Sea, there is no such as West Philippine Sea. Ngayon naman, baka sa darating na panahon, ang national hero, si dating Pangulong Duterte. Jury Diary, salamat po sa inyong palipad. Oh. Game. Ang sarili nilang Pangulo na walang inisip, kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Ako, yan na. Ano? Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Naku po, buti na lang, Kala ko tumawa si Marcoleta, kala ko joke no? Totoo kayo? Pag bumalik tayo doon sa sinasabi mong there is no such as West Philippine Sea. No? Halos parehas kayo ni dating Pangulong Duterte. Yun, siya mismo ang may kapangyarihan nung panahon na yon ang manguna sa paglaban sa naratibo ng China na kanila ang West Philippine Sea. No? Meron tayong naipanalo sa UNCLOS na hindi ipinaglaban ng dating Pangulong Duterte. Wala lang. Yung tipo hubang wala lang. Parang papel lang yan. Hindi tinayuan. Na kung nung panahon na yon, mga bossing, tinindigan na ng dating Pangulong Duterte, malamang sa alamang po, no? 100% na madami pong bansa ang susuporta. Kasi po, mga bossing, irerespeto nila yung naging resulta sa UNCLOS, mga kababayan. Biruin mo, fresh, no? Kakapanalo pa lang ng dating Pangulo. Sakto naman kakapanalo lang sa UNCLOS nung panahon na yon, no? Dahil po yan sa pangunguna ni dating Pangulong Noynoy Aquino, mga bossing. So ngayon, nandiyan na yan Naku, ang Pilipinas na ang nanalo doon sa karapatan, no? Sa mga isla doon. Di siyempre, pag sinalampak ni dating Pangulong Duterte yan, sa mga media, etc., eto China, eto na, kami na. Mapapanood ng ibang mga leader ng bansa niya. Pagka kumontra ang China niyan, madaming susuporta lalo sa atin. Ginawa ho ba? Hindi Di ba? Hindi ginawa Paano mo ngayon sasabihin na baka pagdating ng panahon, si dating Pangulong Duterte ang papalit kay Dr. Jose Rizal? No? Sa inyo, mga DDS, di ba ang laging sinisigaw ng dating Pangulo na, wala man tayong laban dyan, no? Bombahin lang tayo niyan. Ibahin nyo yung mga bayani dati, kasama si Dr. Jose Rizal. No? Kulang tayo sa armas, kulang tayo sa sandata, pero tumuloy sa paglaban para kalabanin yung mga mananakop ng ating bansa. Mga bossing. Ngayon, mga DDS, kayo unang pambala dyan. Matatapang kayo kayong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, matatapang kayo sige, kayo ang nasa frontline.
kami wala. Hindi makitaan sa grupo ninyo eh. No? Yung pagiging makabayan at totoong pagmamahal sa bayan. Ikaw nga, di ba? Oh, nung unang mong sinabi, there is no such as West Philippine Sea. Negatibo lang yung nakita mong reaksyon ng mamamayang Pilipino. Kaya, bigla kang para kumambyo bigla, kahit 10-wheeler truck yung dala niya. Kambyo! Balik! Balik tayo! Bakit? Bakit to? Kasi, nagagalit yung mamamayang Pilipino doon sa sinabi kong there is no such West Philippine Sea. Siguro, may nasabi, sabihin mo na lang yung pangalan, hindi pa kasi rehistrado. Kahit ganun pa man, di ba nga, sabi mo, sa atin talaga yung West Philippine Sea. Kaya lang, ang tililidaw ko dito, yung pangalan. Total, sabi mo naman, sa atin yung West Philippine Sea, di sana tayo yung una na babago ng pangalan na South China Sea. Nakakahiya kasi kapag sinabi natin, sa amin yung South China Sea, baka yung kausap mo, ano sinasabi mo? Ulitin mo nga, sa amin yung South China Sea. Ulitin mo nga, sa inyo yung alin, sa amin yung South China Sea. Baka sabihin pa lang sa inyo, pangalan pa lang South China. Tapos sasabihin mo sa inyo. So ngayon, siyempre tayo mga kababayan, tayo yung uuna dahil nga sa atin yon, sinasabi nila, tayo mismo, palitan na natin yung pangalan. Tayo ang may karapatan. Paikutin natin, no? Sa bansa natin na ito ay West Philippine Sea. Tapos kapag kayong talagang matunog na yung West Philippine Sea, saka natin i-rehistro. Pero kung ang naratibo natin, paulit-ulit, sa atin yung South China Sea, sa atin yung South China Sea. Tapos bigla kang lalapit doon, i-rehistro po namin West Philippine Sea, ganito. Guluhon nila, no? Ngayon, paano mo masasabi na pwedeng pumalit ang dating Pangulo kay Jose Rizal? Or, baka dahil alam nyo na ang mga kaharap nyo dyan ay uto-uto. Na kahit na walang eksplanasyon, magsisigawan, oo, tama kayo ho, no? Ang sarili nilang Pangulo na walang inisip, kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Dagdag mo pa doon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Idagdag pa ho natin doon, mga bossing, yung mga mangingisda natin. Madaming nakukuha. May malalaking mga isda. Papanik ngayon yung mga tawag dito, Coast Guard ng China. Kukuha ng mga isda, yung malalaki pipiliin. Napapakamot na lang sa ulo yung ating mga mangingisda Pangkain na po sana namin sa pamilya namin yun. Pambenta na po sana, masarap po yung isda na yun, malaki po. 'Di ba Sir Archie Beroya? Wala po, pinalitan lang po ng yosi at alak Tapos pagka si Pangulong Duterte na, dating Pangulo ang magsasabi, barter yan, palitan ng produkto. Luging-lugi naman, no? Siguro sasabihin ng mga mangingisda natin, meron naman pong sa atin, mga yosi at alak, 'di ba? At favorite po namin yung gin bulag, 'di ba? Yun po ba yung sinasabi nila na pogi si Mark Ramos, sabi ni Selvic? Si Selvic naman, regla naman tong salamat po. Yun po ba yung sinasabi nila na pagmamahal sa bayan lang? Baka dumating po ang pagkakataon. Mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Yan ang naniniwala ako. Madaming kokontra dyan. No? Madaming kokontra dyan. Majority ng mamamayang Pilipino kokontra dyan. No? Kung sakali man na yung iniisip nyo nga na pagpapatayo ng rebulto para kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ang problema dyan, saan nyo itatayo? Pagka itinabi nyo, yun sabihin natin, pagka pinalitan nyo, yung rebulto ni Dr. Jose Rizal doon,
iyan po talaga ang magkakagulo. No, baka ilalagay nyo pa lang po doon milyong-milyong taong Pilipino na ang nakaharang sa inyo, ang nakapalibot sa inyo doon. So, panigurado, hindi pwede yun. Yun nga yung sinasuggest ko eh. Ilagay nyo sa loob ng Kojic compound, no? Doon sa impyerno ni Kibuloy. Sorry, mali. Magkatunog ho kasi, no? Doon sa imperyo ni Kibuloy sa Kojic. Sorry naman. No? Magkatunog kasi yung imperyo at yung impyerno. Kaya ako nabanggit yun. Pero sa imperyo ni Kibuloy, pag sa loob ng Kojic, walang magagalit diyan. Di ba?